Eto naman mga ka-RSP, nakabasa na ba kayo ng horror fiction? Kung hindi pa, ay dapat makilala nyo ang ating makakapanayam ngayong umaga. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Madalas nating napapanood sa mga sinihan, nababasa online at naririnig sa mga kwentuhan. Ang mga kwentong kababalaghan ay hindi lamang puno ng takot at misteryo, kundi maaaring makapaghatid ng pagkilala sa sarili at pag-unawa sa kapaligiran. Kakaiba man ang kaniyang napiling landas, ito ang nagsilbing daan tungo sa mas malalim na pagkilala sa kaniyang sarili at sa mga hiwagang bumabalot sa ating mundo. Sa likod ng mga kwentong kababalaghan ay isang babae na hindi lamang may puso para sa pagsusulat, kundi may malasakit din para sa sektor ng agrikultura sa bansa. Isang editor, paranormal enthusiast, at ang tinaguriang Queen of Philippine Horror Stories. Kilalanin natin si Yvette Tan dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. Ayan, kasama po natin ngayon ang utak at puso ng ilang Filipino horror books. Walang iba kundi si Miss Yvette Tan. Good morning. Good morning po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Thank you. Excited kami. Kaya nga, kasi mahilig talaga ako magbasa ng mga Mahilig din ako dyan. horror books at even comics nung araw. No? So, Yes. Miss Yvette, maaari mo bang ibahagi sa amin kung paano nagsimula yung paano ka nagsimula bilang manunulat ng mga horror stories? Actually, hindi ko alam kasi super takotin ako. As in, hindi ako mahilig sa horror. Kasi ayoko manood dati, ayoko magbasa. Super takotin ako. Kaya lang, pag nagsusulat ako, natatakot yung mga tao. So, yung friend ko, isang beses, dinapitan ako ng kaibigan ko, sabi niya, alam mo, yung sinusulat mo, horror yan. So, kailangan akong masabihan na horror yung sinusulat ko bago ako natauhan na, horror pala to. Kasi ang dami natatakot. So, Interesting. yung reaction ng ibang tao na sabi nila nakakatakot yung sinusulat mo, dun mo nakuha yung inspiration na magsulat pa ng mas marami pang Horror. nakakatakot na ano. Hindi naman. Parang, kung magsusulat ako, like, every time I write something, pag may sinusulat ako, palaging nakakatakot yung labas. So, parang hindi ko siya kontrolado. Ganun lang talaga ako mag-isip. Wala naman sumasabi sa'yo habang nagsusulat ka. Wala naman, wala Okay, okay. naman, wala Wag naman. naman, wag naman ganun. Okay. Ayun na. Kadalasan po kasi yung horror ay naiugnay sa mga multo, sa mga kababalaghang elemento. Ayan. Para sa inyo pong pananaw ba, ano ba talaga yung kahulugan ng horror? At ano-ano ba yung mga iba't ibang anyo nito? Kasi ngayon, ang tingin ng madami sa horror ay isa siyang genre. So, isa siyang type of movie, type of book. Ako naman, hindi ito nanggaling sa akin. Nanggaling to sa ibang tao. Ang horror ay emosyon. So, hindi porke horror book, yun lang yung may horror. Or hindi porke na horror book, takotan lang. So, pwedeng, kunyari, may book about war, horror, di ba? Horror din Horror siya, pa rin. nakakatakot din siya. Or may show about murder, nakakatakot din siya. So, emosyon siya na nafe-feel ng tao. So yung mga libro niyo po, ano po yung usual na story na nandyan? Okay. So, yung sinusulat ko is under folk horror. Parang sa ibang bansa, tawag sa kanya folk horror. Kasi yung sinusulat ko, puro yung mga nilalang natin. So, Okay, maring walang kapre sa Amerika. So, iba yung mga nilalang natin dito. depende. Oo. May narinig akong kwento, may duwende sa Amerika. Kasi sumunod, Pinoy kasi yung family. So, sumunod siya, So, oh galing my gosh, Pilipinas. Englishero yung duwende. Sumunod. Pwede. May accent. Sumunod. Well, accent. iba kasi yung mga kultura, no? Sa Western countries, ang kinatatakutan doon, halimbawa, Bigfoot, mga skinwalker. Ayan, Sa mga atin naman may ganyan. kapre, may manananggal, Opo. so may tikbalang. So iba-iba, no? Iba-iba. Ang ginagawa mo, yung mga paniniwalang kababalaghan ng Pinoy. Yes, Okay. Pinoy. Na tinitwist-twist ko minsan para mapaiba. Kaya, kunwari, hindi to. Yung isang book ko, yung pangatlong book ko, Sikihor. So, ang spelling niya, may twang, Sikihor. Pero pag binasa mo bilang Pilipino, Sikihor, as in yung island. Tapos yung kwento niya doon is mail order bride. Parang ganun. So, pero aswang. Uy, Yun. ang saya. So ito naman, yung insect hag naman, ano siya,
English siya ng mambabarang. Ay! Uy, nakakatakot Version yun, natin yan ng mga mangkukulam o ng mga Witch. witches. Witch, yung sa mambabarang, western side. ano siya, parang witch Insect siya. yung ano, no? Yes, insect yung Insect ginagamit. yung lumalabas Yes. doon sa tao na binabarang. Ganon. Yes. Ayan na. Balita po namin, bukod sa pagiging horror writer, isa rin po kayong agriculture editor. Paano na naman po na isasabuhay o na iuugnay ang dalawang magkaibang mundo? Kasi Yes. magkaiba yun. Okay. Actually, madami nagtatanong sa akin dyan. Kasi parang, paano ka nakapasok sa agrikultura? Horror yung ano mo. Yung totoong sagot doon ay, mahilig ako kumain, ayoko magutom. Ayan. So, di ba, nakakatakot magutom. Pero yung sinasabi ko, para may class is, both of them deal with keeping the apocalypse at bay. So, pareho silang inaano yung apocalypse, di ba? Like, parang tinataboy yung apocalypse. Yun. Para sa mga young writers today na gusto rin makapagsulat ng nobela o libro, no? Anong mapapayo mo sa kanila? Naku, magbasa sila. Magbasa ng magbasa. At hindi lang, kunyari gusto nila magsulat ng horror, hindi lang yung horror yung kailangan nilang basahin. Kailangan nila magbasa ng iba-iba. Kasi magagamit nila yun sa pagsulat nila. Tsaka kailangan din nila sanang mabuhay sa totoong mundo. Wag lang, 'di ba, yung mga matatanda, kaka-computer niyo, wag lang puro phone. Parang kailangan lumabas kayo kasi doon din manggagaling yung mga experiences, At yung mga inspirasyon. masusulat. Yun na nga eh, kasi may technology na ngayon, ano, may mga short videos na iba pa rin kapag nagbasa ka ng libro. Parang mas kikilabutan kayo. Oo, yung imagination mo gagana eh. Correct? Correct. Saka may research na mas magagamit utak nyo kapag libro talaga yung binabasa. Yun. Ayun At syempre bago tayo magtapos, please naman po invite naman po yung ating mga viewers na suportahan po yung inyong mga likha at syempre ibalita nyo na rin kung mayroon po kayong mga paparating na projects or events. Okay, so please pick up my new book, Insect Hag and Other Stories. Tapos may mga ibang libro din ako. Yung una, Waking the Dead and Other Stories, and then Sikihor and Other Stories. Puro short stories in English. So, wala siyang commitment, 'di ba? Mabilis lang siyang basahin. Yes. Pag nasa CR kayo, nasa pila kayo. At may ando din po ako, short, like flash fiction in Tagalog. Ang tawag sa kanya, Kaba. 50 kwento ng hindi ko mabasa, pero Katatakutan. kakatakan at kababalaghan. So, yun naman, sobrang mabilisan yun kasi maiiksi lang talaga, 100 words lang per story. Ayos yun. Social media, baka may social media na May doon social nakapost. media, okay, sa Instagram, nasa Yvette_Tan ako. Tapos may website din po ako, yvettetan.com. Doon ko po sinusulat yung mga true to life na narinig ko or yung mga na-experience ko. Ayan. Marami akong ikikwento sa iyo mamaya. Gusto ko Miss Yvette. marinig. Kwento siya. Ayan. Maraming salamat, Miss Yvette. Maraming salamat po sa inyo ibinahagi sa amin ngayong umaga. More power po sa inyong craft sa pagsusulat ng mga Thank you, horror Abby and stories. Leslie. Thank you, Ma'am Beth.